So ayan po, nakita nyo tuloy-tuloy na yung tatanggalin na po natin tong hose dahil itong water pump na to ay i-direct natin dito. Lalagyan na natin ng tubo dito. So ito ulit po yung ating gagamitin na tubo. Yan, ganito lang po kalaki. Dito po tayo magbubutas. Ito po, tatanggalin na natin. Yan. Hindi na natin gagamitin tong hose na to kasi i-direct na po sa tubo. Yan. So, ibabalik na rin po natin yung kanyang pinakaulo para hindi po mahibasan. Yan. So, ngayon po, sisiguraduhin po natin na itong pinakang ulo niya po ay hindi po mahibasan. Dahil kapag nahibasan po ito, wala ding mahigop yung ating water pump. Yan po, walang hibas. So, dapat po manatili yung tubig dyan sa taas. Para yung ating water pump na naikabit po dito ay may higop po siyang tubig. Kasi kung humibas man po dito, ay yung tubig po bababa po yun. Pag bumaba yun, ay wala na pong mahihigop yung ating water pump na nakakabit dito. So ngayon po, bubultasin na natin ang tubo gamit po ang welding machine. So ganito po yung size na tubo na ikakabit natin para kumasya po dyan yung hose na 1/2. So yan na po, okay na yung butas na yan. Mukhang kakasya na ito. Yan o, sakto lang po. At ngayon po, dapat po ang pagka-welding niyan ay sureball po at wala pong tagas o singaw. Ano natin, subukan na natin. Lalagyan natin ng tubig. Kung walang singaw doon sa baba na yon. Yan. Try and try. Yan. Ngayon po, takpan na natin to kasi susubukan natin kung walang tagas ito, lalagyan natin tubig itong tubo. Yan. Ayun, buhayin muna natin, lagyan natin tubig. Wala naman pong tagas yung pinag-weldingan natin kanina. Ano? Wala namang tagas. So ngayon, ikakabit na po natin yung water pump dito. Okay na po yung tubo. Para makasiguro po tayo ay nilagyan ko na lang po ng epoxy steel para sigurado po talagang walang tagas. Kasi kunting tagas lang po yan ay wala din po yung ikakabit natin na water pump. Hindi rin po hihigop yun. Tingnan natin. Yan. Oh. Ngayon po, sasalpakan natin to ng hose na 5/8. Tapos, salpakan po natin ito ng hose na 1/2. Patong na po yung hose. Una ito. Sunod itong 5/8. Sunod itong 1/2. Ipapakita ko sa inyo. Ganyan po yung ang labas po niyan. Halos wala siyang mahigop. Minsan may nahigop. Ganyan po ang labas niyan kapag yung kinabit nyo po ay may singaw. Singaw po yan dito. Kaya doon, ayusin po natin dito banda. Lalagyan natin yan ng siguro ng epoxy ulit. So ngayon po, lalagyan ulit natin ng epoxy dito. Para makahigop na maayos yung ating pump. Kasi kung singaw po yan ay wala talagang mahigop. Timpla lang tayo ng epoxy. Yan. Dito. Yan. So okay. Yan po, tuloy-tuloy na yung higop niya. Kasi nga dahil tinakpan natin yung singaw doon banda. Naglagay tayo ng epoxy steel. Kaya sabi ko po sa inyo, kunting singaw lang po dyan ay talagang wala pong mahihigop yung ating water pump. So ayan po, nakita nyo tuloy-tuloy na yung higop nya. Ayan o. Dahil wala nang kasingaw-singaw sa ating bomba. Yun po yung kanyang hose papunta dito. Dito po siya umihigop ng tubig. Yan. O. Tapos ito, hindi ito umihibas.
Yan po. Tuloy-tuloy po yung ating water pump. Basta dito lang po, dito talaga banda. Dito po sumingaw kanina, yan tinakpan ko yan ng epoxy. Epoxy po yan. Tapos dito iwasan nyo rin na magkaroon ng singaw dito. At saka dito. Basta lahat po ng dugtungan ay dapat walang singaw para makahigop yung water pump. At lalo na rin dito. Kasi ito yung nag-i-stack ng tubig para hindi bumaba agad. Ayan po. Tuloy-tuloy po yan. Okay. So ito naman yung aking power supply, 12 volts po ito. Ito po ay power supply ng computer. Kinonvert ko lang po, ay ginamit ko lang po sa kuhan kasi 12 volts pang output nito. Sa kuryente po ito. Yan. So yun lang po. Salamat.